Hindi na nakapalag ang drug suspect na si Michelle Comstock alias Tisay o mas kilala sa kanyang screen name na Bridget De Hoya nang halughugin ng mga otoridad ang kanilang bahay sa San Fernando, Pampanga. Si Michelle Comstock o kilala bilang si Bridget De Hoya ay isang dating sexy star na nakilala sa ginawa niyang pagbida sa pelikulang Kangkong at Gigil. Siya ay tubong Olongapo City at 14 na taong gulang pa lamang ito nang maengganyo itong pasukin ang mundo ng pagpapaseksi. At di kalaunan ay napangasawa nito ang kapwa nito artista na si Miguel Moreno at mula noon ay nagpasya siyang tumigil sa kanyang pag-aartista. Nang lisanin niya ang mundo ng pag-aartista, marami siyang kinaharap sa buhay. Maraming problema ang bumago sa kanya at maraming pagsubok ang nag-question sa kanyang katatagan. Marami rin siyang desisyon sa buhay na nagawa. Ang ilan ay tama, ngunit ang ilan ay mali na nagdulot upang muli siyang pag-usapan noong 2018. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Anong mga pagsubok ang kinaharap niya? At paano niya ito nalampasan? Kung anuman ang mga iyon, alamin natin sa susunod na bahagi ng kwento. Si Bridget ay isang sikat na artista ng Seiko Films at 14 na taon pa lamang siya na magsimula siyang mag-artista. Buwan ng Hulyo taong 2013, matapos na humiwalay sa kanyang asawa na si Miguel Moreno, kinumusta ni Corina Sanchez sa programa niyang Rated K, Ang Buhay ni Bridget. Iniwan niya ang kanyang karera upang bumuo ng pamilya kasama ang aktor na si Miguel Moreno. 16 na taon gulang pa lamang ito at nang maging isang ina at magsimulang bumuo ng pamilya. Ayon sa kanya, masaya at makulay naman daw ang dating sexy star sa kanyang unang taon ng pagsasama. Ngunit matapos at mahigit 3 taon, nagbago raw ang lahat. Ayon sa kanya, pagkapanganak pa lamang nito at pag-uwi galing sa ospital ay pinagbuhatan na agad ito ng kamay ng asawa kung saan nabanggit ni Bridget na sinakal umano siya. Mula noon ay wala nang balita patungkol sa kanya. Hanggang nitong taong 2018 ay napag-usapan siyang muli, hindi dahil sa kanyang pag-aartista, ngunit sa pagkakataong ito ay sa usapin sa droga. Nang tanungin siya kung papaano siya nasangkot sa droga, sinabi niya na walang nakita sa katawan niya na droga at nandoon lamang sila sa bahay na inuupahan nila upang magpahinga. Dagdag pa niya, hindi niya alam na mangyayari iyon, ngunit dahil sa sinasabing ebidensya, dinampot siya at ikinulong. Taong 2018, ika-21 ng Hunyo nang maaresto si Bridget kasama ang kanyang kinakasama sa bahay na si Bong Guevara na 42 taong gulang at tubong Ilagan City, Isabela dahil sa ipinagbabawal na droga. Sa ulat ni Chief Superintendent Amador Corpus, Direktor ng Police Regional Office 3, dakong alas 4 GMT ng hapon nang madakip ng pinagsanib ng mga elemento ng Pampanga Provincial Drug Enforcement Unit ng San Fernando City Police at Special Weapons and Tactics o SWAT Team o grupo na sinanay upang rumesponde sa kahit anong oras batay sa bisa ng search warrant na inisyu ng korte ang mga sospek sa kanilang tinitirahan sa Pampanga. Nasamsam umano ang 8 pakete ng ebidensya sa ibabaw ng lamesa sa kanilang tinutuluyan sa San Fernando City, Pampanga. Nakuha rin ang 5 improvised shooter, 1 bundle ng plastic sachet at 2 bote ng soft drinks kung saan ang nasabing bote ay naglalaman ng likidong droga. Nahaharap ang dating aktres at ang kinakasama nito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batay sa kwento, papalabas noon ng bahay si Bong Guevara nang makasalubong niya sa pinto ng kanilang mismong bahay ang mga armadong pulis. Nang tanungin ng mga otoridad kung gumagamit ba ng droga ang dating artista, ay nananatili lamang itong walang imik at hindi binigyan ng pansin at sagot ang tanong. Sinasabing kasama si Bridget sa drug watch list ng pulisya at isa rin ito sa itinuturong supplier ng illegal na droga sa kanilang barangay. Kaya naman, matagal na talaga itong minamanmanan ng mga otoridad.
Noon ding umano ay namataan ang 2 sospek sa droga na nagsasagawa ng operasyon sa isang resettlement site sa may abandonadong truck sa Philippine National Highway. Ayon kay Bridget, isa sa pinakamahirap na parte ng pagiging bilanggo ay ang makisama at ang pag-iisip kung kumusta na ang pamilya sa labas at ang pagtatanong sa sarili kung anong nangyari kasama ang pagbabalik tanaw sa mga ginagawa dati. Ayon sa kanya, hindi lahat ng nakakulong ay totoong may kasalanan. Nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang ina at ayon naman sa ina niyang si Natalie, pasaway naman daw kung ituturing ang kanyang anak na si Bridget. Ngunit anuman ang pinagdadaanan nito ay susuportahan niya ito. Dagdag pa niya, sana ay magbago na ito't huwag nang sayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Kaya magbagong buhay sila dahil hindi pa man huli ang lahat. Huwag na umano sana itong hayaang baguhin ng mga karanasan niya at mga nakapaligid sa kanya ang kanyang paniniwala dahil batid niya na dapat palaging manaig kung ano ang wasto at tama. Ayon naman sa mga kapitbahay, tahimik lamang sina Bridget at ang kinakasama nitong si Bong. Wala umano itong ginagawa na makakaperwisyo sa kapitbahay. Hindi rin umano nila batid kung ano nga ba ang tunay na ginagawa ng dalawa sa loob ng bahay dahil tahimik lamang naman daw ang mga ito kaya hindi nila sigurado kung tunay nga ba ang dahilan ng pagkakaaresto ng dalawa o pinagbibintangan at pinararatangan lamang ang mga ito. Inihahanda naman ang kasong isinampa sa kanila at sa kabila ng mga nangyaring ito ay patuloy siyang umaasa na malalampasan niya ito katulad na lamang ng kung paano niya nalampasan ang problemang kanyang kinaharap noon nang nadiskubre niya ang malubhang karamdaman na naging dahilan upang madagdagan ang kanyang paghihirap. Sa pagbabalik tanaw nga sa buhay niya, maaga itong nasabak sa mga pagsubok sa buhay kung saan nagbago ang itsura nito dahil sa pinahirapan siya ng isang matinding sakit. Edad 14 na taon nang pasukin nito ang mundo ng pag-aartista. Huminto sa karera noong nag-asawa. Edad na 16 nang magkaroon ng pamilya na nilayo lamang din naman sa kanya ng kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng stage 2 breast cancer kung saan nakaramdam ito ng kakaibang pananakit sa kanyang 2 dibdib. Kaya naman, mabigat man ang kalooban ay hinarap niya ito at nilabanan kasabay ang pangungulila sa kanyang mga anak. Aniya, upang matustusan ang kanyang pagpapagamot ay nagtitinda ito ng mga cellphone case sa palengke. Taong 2013 hanggang 2014 nang makimo siya at matapos nga ang 1 taon ay gumaling ito at muling tinubuan ng buhok. Ayon kay Bridget, nang malaman niyang may sakit na siya ay una niyang naisip ang kanyang mga anak. Marami pa siyang nais sa buhay, kabilang na ang makasama ang kanyang mga anak. Kaya naman hindi siya nawawala ng pag-asa na muli niyang makakapiling ang mga ito dahil naniniwala siyang iyon lamang ang makapagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang makayanan niyang harapin ang lahat ng pinagdadaanan niya. Hindi naging malinaw sa publiko ang naging kaso ni Bridget De Hoya. Hindi naiulat kung tunay nga bang gumagamit at nagtutulak ito ng iligal na droga dahil nang minsan tanungin siya'y pananahimik lamang ang naging tugon nito. Hindi rin malinaw sa publiko kung ilang taong pagkakabilanggo ang kahaharapin nito. Ngunit sa kasalukuyang taon ay nasa loob pa rin ito ng piitan at humihiling na makita ang kanyang mga anak kahit may malamig na rehas sa kanilang pagitan. Hindi tiyak kung hanggang kailan siya mananatili sa loob ng piitan, ngunit handa umano siyang maghintay hanggang sa dumating ang oras na makamit niyang muli ang ilan sa kanyang karapatan bilang isang individual, kabilang na ang kanyang kalayaan. Ayon kay Bridget, hindi lahat ng nasa bilangguan ay maituturing talagang may kasalanan dahil ang iba ay napagbintangan o hindi naman kaya ay sinet up lamang. Gayunpaman, sa kwento ng kanyang buhay, makikita natin kung papaano ang mga pagsubok na naranasan niya ay dinala siya sa kung nasaan man siya ngayon. Hindi malinaw ang rason ng pagkakasangkot niya sa droga at hindi na isa publiko kung gumagamit nga ba siya. Ngunit
Kung oo man ang maging sagot dito, sigurado namang pinagbabayaran na niya ang mga kasalanan niya. Isa pang aral na napulot sa buhay niya ay ang pagmamahal ng isang ina na masakit man ay hinayaan niya ang kanyang mga anak upang wag na itong madamay sa mga problema niya. Masakit man sa kanya, buo pa rin ang pag-asa niya na maayos ang lahat. Mapapatawad at makikita niya ang kanyang mga anak. At kung nangyari na nga iyon, magkakaroon siya ng kakaibang lakas ng loob upang harapin ang lahat. Maraming buhay ang sinira ng droga, alam na natin yan. Kaya ikaw ka-brotherhood, huwag mo na itong subukan pa. So ngayon, alam mo na ha?